May tanong sa akin, papaano po sir, pinost po picture ko sa email ko ng isang ola. Nag-loan po ako, grant sa akin 7,500 pero natanggap ko 4,500. March 31 ako, nag-loan, April 5, dami-dami ng text tawag. Yung tinext ako na padalhan ng kabaong, dun na nagsimula ang takot ko. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, alamin po natin kung tama po ba, no, na matakot tayo, no, dun sa pinadalang mensahe na tayo po ay papadalan daw po, no, ng kabaong. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalan yung mensahe. So sabi nyo nga is, pinadalan kayo ng, email at ipinost dun sa email nyo, sa email address nyo po yung, yung inyong picture. And then, nung nag-loan kayo, nag-grant sa inyo 7,500 pero 4,500 lang yung dumating sa inyo. So, 40% kagad ang binawas, no? Tapos, March 31, no, nag-grant yung inyong loan, pero April 5, dami-dami ng text at tawag at ayan na, nung pinadala na kayo ng ng mensahe na padadalan daw kayo ng kabaong, doon na kayo natakot. So, doon muna tayo, no, doon sa ipinost na picture sa email nyo. Okay, ito lamang po 'yan. Kung yung pinadala nyo, pinadala sa email sa inyo, no, may picture po ninyo, no, pero naka-address lang sa inyo, wala naman pong problema ron. Okay? Kumbaga, wala naman pong ibang tao ang nakabasa. Kumbaga, kayo lang. Now, kung yan po pinost sa social media, yung inyong picture at may nakalagay, no, na panghihiya or di kaya naramdaman ninyo na kayo po na-degrade yung inyong pagkatao, napahiya kayo, no? Well, may karapatan po kayo maghabla sa kanila ng cyber libel. Pero, no, ang alam ko po dyan is kailangan identified kung sino yung nag-post. So, yun yung medyo doon may mabigat na kasi magkakaroon ng technicality doon. Kasi kailangan alam nyo kung sino yung nag-post sa inyo. Pero syempre, para po mas maliwanagan kayo, dumulog po tayo, no, sa abogado. Kasi po, sila po ang nakakaalam po niya, no? Pero kung sa email lamang po, no, at sa inyo lang naka-address, wala naman wala naman kaso doon, no? Pero kung yan in-email at kung kani-kanino isinend, ayan, maaari 'yon. No, meron siyang paglabag doon, no? Kumbaga, yun is ipinapahiya ka na. Okay? Kasi sa iba-ibang tao niya na isinend hindi lang sa iyo No, kung sa iyo lang, ikaw lang ang nakabasa niyan, no? Kumbaga ang naka-address lang sa iyo, wala pong problema 'yon. Now, sabi niyo nga po is nung nag-loan kayo ang nag-grant sa inyo 7,500, pero 4,500 lamang yung dumating sa iyo. Napakalaki ng binawas. 40% kagad. Samantalang napakaliwanag po dun sa bagong ceiling on interest rate, no, na 12% lamang po ang total kabuuan, no, na interest na po pwedeng ikarga. Kasama na po ron yung 6% na nominal interest. O sa kanila, biruin nyo, 40% kagad. Kasi ganito lamang po yun Ayon po dun sa sa ceiling on interest rate na yun, 12% po yung kabuuan, kasama yung 6%. So meaning, 12 minus 6, meron ka na lamang 6% na po pwedeng ikarga or ibawas na processing fee o kung ano-ano pong fee. Ba't sa kanila 40% kagad? Di ba? So, bawal na kagad yun. Di ba? Po pwede nyo na kagad sila i-complain sa sa SEC. Okay. Now, meron pa. March 31 na grant yung loan. Pero April 5 pa lang kanyo, tinatawagan na kayo at mini-message na. Which is kalimitan po kasi itong mga bugo at abusadong online lending apps, lalo na yung mga illegal, is 7 days lamang po. No, yung kanilang termino. Ibiruin nyo, 5 days pa lang.
Diba? Kung ano-ano ng pananakot at pambubulabog ang ginawa sa inyo through message at saka po sa tawag. Ganyan ho yung mga yan. Kasi hindi marunong maningin. No? Tsaka hindi marunong magbilang. Tingnan nyo, kaya kami due date eh. Wala naman ng problema magpapadala ng ng mensahe. Pagpapaalala lang. Or pa kahit tumawag, papaalalahanan lang kayo na parating na yung due date. Pero yung haharasin kayo, wawalang yain kayo, hindi tama yun. Meron po tayong prohibition on unfair debt collection practices. Nakasaad po doon, bawal mangharas, okay? Bawal magpanggap, bawal tumawag sa 10 oras ng gabi, no? Marami hong bawal eh. Kasi ang paniningil po, no, dapat yan kasi is meron kayong unawaan. Okay? Hindi yan po pwede na yung lending lamang ang masusunod. Okay? Kasi po ito yan eh. Ang masakit po at mahirap dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, especially po yung mga illegal, kasi hindi ho nila sinunod yung The Truth in Lending Act, which is very, very important. No? Tsaka, yung pong hindi sila nagke-credit investigate, hindi sila nagbe-verify at hindi sila nag-evaluate. Kasi yung dalawa na yun, napaka-importante po nun. No? Hindi ho po pwede na magpapahiram ka sa isang tao na wala kang kaalam-alam. Hindi mo man lang alam yung yung credit at history niyan. 'Di ba? Paano mo magi-gauge yan kung kaya niya magbayad? May trabaho ba yan? 'Di ba? May source of income ba yan? Saan ba talaga nakatira yan? 'Di ba? Dapat yung mga yun yung kinukonsider, hindi nila ginagawa yun. 'Di ba? Tapos, ang masaklap doon, hindi na nag-credit investigate, hindi na nag-verify, 'di ba? Padadala pa kagad ng pera. Diba? Hindi mo na i-explain do sa kliyente yung kanyang obligasyon, which is very, very important kasi nga meron tayong The Truth in Lending Act. O tinawag pong batas yan kung hindi nyo susundin, mga siraulo kayo. Diba? Kasi importante na malaman nung inyong kliyente kung magkano yung na-approve sa kanya. At dapat malaman niya kung magkano yung idadagdag na interest, magkano yung ibabawas na processing fee, magkano yung maging amortization, gaano katagal ba yan, may penalty ba yan, may late fee ba yan. Diba? Dapat kailangan niya malaman yun eh. Diba? Para at least ma-assess niya sa sarili niya na, ay, kaya ko bang bayaran to? Diba? Kasi bukod sa inyo dapat na nag-credit investigate, siya dapat alam niya sa sarili niya na kaya niyang bayaran yun. Diba? It takes two to tango. Hindi po pwedeng kayo lang. Mga siraulo kayo. Nakakatuwa kayo tignan kung kailangan nagtatango, di ba? Ewan ko sa inyo. Hindi ko maintindihan bakit kanya kayo magpautang eh. Di ba? Wala sa ayos eh. Mariosep. Tapos, eto pa. Dadagdagan nyo pa, minensahe ninyo na padadalan nyo ng kabaong. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, wala akong katotohanan niya. Sino ho sa tingin ninyo? Ang lending, nagagastos pa para kayo ipadala ng kabaong. Di ba? Or, sabihin natin, i-deliver sa inyo COD. Wala akong ganun. Wala akong purinaryo na papayag ng ganun. COD? Wala akong ganun. Puro panakot lamang po yung ginagawa nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Which is hindi dapat nila ginagawa. Kaya nga po, di ba, umaksyon na po ang ating mga senador dyan. O gumawa na po sila ng ng batas para dyan. Antayin lang ho natin, lalabas din po yun. Ngayon, pag lumabas yun, i-discuss po natin. Pero, more or less yan, halos kaparehas din ho yan nung prohibition on unfair debt collection practices na inilabas po ng SEC. So, halos ganun din naman po yan. So, walang pagkakaiba yan. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, huwag niyong katakutan, yung ganyan na sinasabi na padadalang kayo ng kabaong. Diba? So, yung iba nga ho may nagme-message pa sa akin or nagko-comment sa video na tatanggapin daw nila eh. Diba? Kumbaga, inaano na lang nila pinasasaya na lang ho nila. Kasi, nga naman, libreng ataol yun kung sakasakali. Di po ba? Well, ako ho, inaano ko lang. I'm just taking this lang. Kumbaga, binibigyan ko lang ng humor kasi ayoko kayong may stress. Yun naman ho talaga ang pakay natin dito sa ating mga ginagawang video Yung alisin po natin yung stress, yung inyong anxiety para hindi ho kayo ma-depress. No? Pinaka-importante po dyan is pagtuunan nyo
no, ng pansin. Lalo yung inyo pong hanap buhay. No, kasi po, at least pagka tuunan nyo ng pansin yung inyong hanap buhay, makakapag-provide ho kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Di ho ba? Mababayaran nyo pa yung mga nahiram po ninyo. No, tsaka, pagka po nabayaran nyo na po sila, wag na ho tayong umasa sa mga utang-utang na yan. Kasi po, wala naman ho patutunguhan eh. Lalo kung sa tingin ho natin, hindi naman ho talaga sapat yung ating kinikita. Di po ba? Ano ho yung pambabayad natin? Lalo ganyan, hindi naman nag-credit investigate yung mga yan. Hindi naman inaalam, di ba? Yung financial capability natin or capacity natin, yung mga bugok na yan. Talagang yan, bigay lang ng bigay. Ibinabaon lang ho kayo niyang mga yan. Eh paano po kung mapunta kayo sa tapal system? Wala na lalo, di ba? Oh, so saan kayo ngayon kukuha ng pambayad? Talagang mababaon lang kayo. Madidepress lamang po kayo. Kaya ako, ang payo ko sa inyo, kung hindi nyo lamang po kailangan, huwag nyo na hong hiraman. Kasi ho talagang mababaon kayo dyan. No, yan ho ang gusto ng mga bugo at abusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!